Kapuso, ramdam na ramdam ang init at alinsangan ngayong araw ng eleksyon. Pumalo po Ang iinit ng mga balita. Bigyan nyo lang po ng espasyo para makahinga siya. Pero ngayong umaga, nagbabaga rin ang aming ibabalita. Isang lalaki na mataan naming pumapapak ng baga. Sol, shout out sa imong request. Dara akong baga. Sa pagtuloy mo no. Mahinang nila lang. Bakit nga ba siya nagpakagat dito? Ingat-ingat din mga kapuso. Baka kayo'y ibatain. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan si Nerat Community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo kong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin. Hindi na yata makapaghintay sa kanyang inihaw si Kuya. Kaya yung panggatong na lang mismong minukbang niya. 1.8 million views ang sumaksis sa kanyang video. Yang kanyang dila at bibig, sumaksis din ba? Umabot naman ang finish line ng isang dalagang sumali sa takbuhan. Pero ba't kaya siya gumewang-gewang? At bigla na lang hinimatay. Meron talaga sa atin na gustong-gustong masaktan. Gaya ng lalaking ito, nanghuli ng soft-shell turtle sa sapa. Nagpakagat pa. Kala mo ha, hindi ka uurungan yan. 1.7 million views naman ang kumagat at pinanood ng video ng pagdugusan ni Kuya. Hello, what's up mga ka-idol no? So mga ka-idol, Ang video ito meron ng 2.1 million views. puyo sa sapa. Turtle snake mga ka-idol. Ang lalaking ito kasi nakahuli raw ng isang snake-necked turtle. Idol, dirinig ka puyo sa sapa. Turtle snake mga ka-idol. So magpapa... Pero hindi lang yun, dahil ang binata sadyang nagpakagat pa rito. Ba't naman ganun? Naku po, hindi na nakakagulat na umani ito ng napakaraming views. Dito sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay namin nakilala ang lalaki sa video na si Adrian. Hello, what's up mga ka-idol no? So mga ka-idol, Sa video na may habang 26 seconds, makikita kumahon si Adrian mula sa ilog. Hawak-hawak niya ang hinuli niyang turtle daw. Ngunit ito po ay soft-shelled turtle na galing sa China. turtle snake mga ka-idol. So magpapaako ni mga ka-idol ha. Makalipas ang ilang segundo, si Adrian nagpakagat mismo sa di umano'y snake-neck turtle. Aray ko naman, Adrian, ang pagong tila maigpit ang pagkakakagat sa braso niya. Ilang segundo rin tiniis ni Adrian ang kagat ng pagong. Pero bakit nga ba siya nagpakagat dito? Kasi marami namang ibang nakikita ko na mag-content, ganun kaya sinubukan kong magpakagat. Ang mga pagong na pareho nito ay matatagpuan sa swamps, lawa at pati na rin sa mga ilog. Ang leeg nito ay pwedeng maging singhaba ng kanilang shell. Dahil din sa mahabang leeg na ito, kaya nilang umatake tulad ng ahas. Dami mong alam, Kuya Kim. Balikan natin si Adrian. Si Adrian na isa palang vlogger at ang mga content daw niya ay talagang pangbumukbang. Nagsisimula ako ng February, first week ng aking pagbablog. Karaniwang exotic animals daw ang kinakain niya sa vlogs niya. Tulad ng palaka Katikalang suka. at butiki. Normal lang namin kainin ang mga exotic foods kagaya ng palaka at iba pa. Dumating na raw siya sa punto na gumawa na rin siya ng mga kakaibang content. Tulad nga itong pagpapakagat niya sa pagong. Nag-upload po ako ng video at nag-viral at nakakuha ako ng maraming reaksyon ng mga tao. Pang-bash at mga iba-iba pang insulto tulad ng patay gutom, ganun. O parang wala na daw akong kinakain kaya nagawa ko yung content na yon. Ginagawa ko po yon para sa content lang po. Ang vlog na ito ni Adrian ang unang content niya na umabot ng billion views. Pero ang tanong, kamusta na bang braso ni Adrian? Wala naman ako naramdaman na sakit.
Pero ano nga kayang pagong ang kumagat kay Adrian? Ayon sa eksperto, ang pagong na kumagat kay Adrian ay hindi pala snake neck turtle kundi isang soft shell turtle. Itong mga soft shell turtle, yung kanilang pinaka ribs kasi yun yung bumabalot sa kanya is yung ribs niya na flattened. No, meron siyang leather na balat. Yun ang nagko-cover sa kanya. Pag nakita ng tao na gano'n, bakit malambot to? No? Hindi siya yung hard shell na turtle, kasi kaya siya tinawag na soft shell turtle. Kung titingnan mo yung soft shell turtle akala mo maiksi yung ulo niya, yung neck region niya. Bakit mahaba yan Ang mga soft shell turtle ay matatagpuan sa mga ilog, lawa, maging sa mga marsh o malalambot at maputik na lupa. Ang India at Southeast Asia ay tirahan ng iba't ibang uri ng ganitong pagong. Napakalakas din ng bite ng soft shell turtle. Hindi lang siyempre kasing lakas ng mga snapping turtle. Kung makagat ka niyan, siyempre galing siya sa tubig, might be stagnant, maaaring mag-introduce na yung infection doon sa kanyang kagat. So make sure na malinis yung kinagat. Paano mo tatanggalin yan? The best thing is remain calm. I-submerge mo yung kamay mo, i-relax mo siya. Pag nasa tubig na yan, nag-relax, bibitaw yan. May ibang uri ng soft shell turtle na pinangangabahan na rin mauubos sa kalikasan. Nakikita rin sa atin yung cantors na giant turtle, na soft shell turtle. Talagang kailangan protektahan na dahil kukunti na lang sila sa ating kapaligiran. Sa kagustuhang kumita, ang vloggers tulad ni Adrian sa kakaibang content umaasa. Kung minsan gamit pa ang ilang mga hayop. Pero hinay-hinay lang dahil baka imbis na makatulong sa pagkilala ng hayop, baka sama pa ito sa kanila. Marami kasi mga hayop ang kailangan pag-ingatan ngayon dahil kumukunti na lang ang bilang nila sa kalikasan. Kaway-kaway sa mga nasa running era dyan. Pero ingat-ingat din mga kapuso. Baka kayo'y ibatayin. Lalo pa ngayong pabago-bagong panahon. Alam niyo ba na pag tayo'y tumatakbo, mas mainit ang panahon, mas tumataas ang heart rate natin. At pag mataas ang heart rate natin, dun pwede tayong mahimatay. Umabot na sa lagpas 1 milyon ang nakaparoon sa video. Ano nga ba nangyari sa mga babae sa video at bakit tila ang daming hinimatay? At paano ba ito may iwasan ng mga runner? May kilala ba kayo na nasa running era na? Simula nitong 2024 hanggang sa kasalukuyan, marami nakapansin na may running boom sa Pilipinas. 32 taon inapagtsikahan namin. Kapansin-pansin kasi online at paging sa mga daan ang paparaming bilang ng mga tumatakbo at kaliwat ka ng mga running event. Usong-usong running ngayon. Nakakatuwa dahil sa edad ko, I'm 58 years old, importante talagang fitness. Good morning, everyone! Tumatakbo ko hindi lamang para sa physical fitness, pati rin sa mental health. Talagang napakagandang paraan para matanggal ang mga agam-agam sa ating utak. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Balikan naman natin ang viral video. Bakit nga ba tila sunod-sunod ang mga hinimatay na runners sa video? Sige. Makakausap ko ngayon ang video uploader na si BJ. BJ, ano ba ang kwento sa likod ng nag-viral na video? Hello po Kuya Kim. Bali, running competition po yon kasi merong cluster meet. Mga 9 AM na nakapagsimula yung mga high school student. Mainit talagang panahon nun. Kung kaya't matapos ng mga atleta ang 800-meter race, ilan sa kanila ay hindi mapigilang matumba. Mukha mang hinimatay ang mga atleta sa video. May paglilinaw si BJ. Wala naman isa sa mga atleta ang talagang nawala ng malay. Sa obserbasyon ko, pagod lang talaga sila at nainitan. Kaya naging ganun ang kanilang mga reaksyon. Yun naman pala. Ang dagdag pa ni BJ, may medical team naman daw na nakaantabay sa mga event na ganito. So no worries.
Meron talagang panahon na napakahirap tumakbo dahil sa init ng panahon. Tuwing dry season sa Pilipinas na karaniwan ay mula buwan ng Marso hanggang Mayo. Hindi na safe ang pagtakbo ng mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. Sa mga panahong ito, mataas masyado ang sikat ng araw at kadalasan ang temperatura natin ay kayang tumaas hanggang 38 degrees Celsius. Dagdag pa sa napakataas na humidity na pwedeng maging sanhi ng dehydration. Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Worst case scenario is what we call a heat stroke. So ano po yung mga simptomas nito? Pwede po tayo magkaroon ng blurring of vision, panghihilo, pwede po tayo magkaroon ng confusion, agitation, nasusuka or nauseated, or even worse, sometimes multi-organ failure and comatose. Kahit na bata or matanda, pwede po magka-heat stroke. Bagamat lahat tayo ay pwedeng ma-heat stroke, mas mataas ang chance na mangyari ito sa mga runner. Kasi, number 1, it increases our body temperature. Number 2, tumataas po ang ating heart rate. Tumataas din po ang ating work of breathing pag tumatakbo tayo. No pain, no gain, ika nga. Pero tandaan din, listen to your body, okay? Mga kapuso, ramdam na ramdam ang init at alinsangan ngayong araw ng eleksyon. Pumalo po sa Ang iinit na mga balita. Bigyan nyo lang po ng espasyo para makahinga siya. Pero ngayong umaga, nagbabaga rin ang aming ibabalita. Isang lalaki na mataan naming pumapapak ng baga. Idol, shout out sa imong request. Darawang baga. Sa pagtuloy mo no. Mahina nila lang. astig mo, idol. Ang galing naman. Discontent is not good. Kuya, okay ka lang. Delikado yan. Anong pinakamainit na bagay na nalagay mo sa bibig mo? Mainit na sabaw, sir. Anong klaseng sabaw yun? Tinola, nilaga, Tinola, sinigang? sir, kasi mamantika. Mamantika. So yung mainit na mantika, anong pakiramdam nung dumikit sa dila mo? Sakit, sir. Masakit? Kunyari nga, ininom mo. Mainit. Ay, hindi masyado mainit yan. O kunyari, baga. Baga, kinuha natin. Bigyan natin sa bibig natin. 1, 2, 3, go. Right. Dahil mo pong alam, Kuya Kim. May masabi lang. Ang lalaki sa video hindi umarte ha. Totoong baga po yan. Ang lalaki dito raw nakatira sa Kandihay, Bohol. Kilala ko yan. Bahay niya. Ang asawa ng lalaki, nahanap namin. Nung time na yun, ma'am, naghahanap kami ng eco-content ang asawa ko. Tapos sabi ng asawa ko, what if kumain ako ng baga? Yun, pumunta kami sa kusina. Ako yung nag-video nun. Siyempre po na nagpanik po ako kasi baga na yung kinain niya, baka mapano yung bibig niya. Ang padre de pamilya na si Michael, hindi raw basta nang titrip sa kanyang baga video. Paraan daw niya ito para ipakita ang nag-aalab niyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Nung una po, hindi talaga ako pabor kasi yung mga content niya, delikado. Gumagawa po ng content online yung asawa ko, nagbabasakali po na ito yung paraan para buhayin po kaming pamilya. Si Michael ay dating electrician, pero hindi lang ang dati niyang trabaho mapanganib. Pati na ang ginagawa niyang sideline ng pagko-content, buwis-buhay din. Ito nga, at nadatnang parami siya nagsuscroll sa kanyang cellphone para humanap ng ibang maiko-content. Ako po si Michael Bernabe. Ako po ay may 2 anak, isang 5 years old at isang 2 taong gulang. Hindi pa po ako kumikita sa pagbablog kasi hindi pa po ako na-monetize. Tulad ng iba nating kababayan, naisipan din ni Michael na pasukin ang mundo ng content creation. Naisipan kong mag-vlog dahil ang buhay namin dito sa Bohol ay mahirap kasi ang sahod dito ay maliit lang. Ang ginagawa kong content noon ay mukbang at may isang netizen na nag-request na kumain daw ako ng baga. Nung bata ko, kinahiligan ko na talaga yung kumain ng mainit na pagkain. Naranasan ko na mapaso yung dila ko nang kumain ako ng mainit na sabaw na baboy. Ang bibig ni Michael, ipapasilip niya sa atin.
Wala po akong ginagawang tricks. Talagang mapapasok ka talaga pag kinagat mo yung baga. Masakit po ang aking ngipin pag nguya ko sa baga. Kapag kumakain tayo ng pagkain nasa 43 to 49 degrees Celsius ang init, pwede na tayong mapasok. Kapag umabot ito sa 54 degrees Celsius, pwedeng masunog ang tissue sa bibig. Pero kapag umabot na ito ng 60 degrees Celsius, magdudulot ito ng matinding pasok. Ang sobrang init ay pwedeng makapinsala sa ating bibig na pwedeng may long-term effect. Alam niyo bang isa ang bibig sa pinakasensitibong bahagi ng ating katawan? Ang mga tissue sa bibig na may multiple sensory receptors ay may mataas na sensitivity. Naghanay mo na hibawan, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Bakit kaya nakakayang kumain ng baga ni Michael nang umunguya-nguya pa? Yung bibig natin meron yan laway, ano? Ngayon, pagka bigla mong nilagyan niya ng mainit na bumabaga, katulad nung kinain niya, no? Yung charcoal na nakasindit, bigla mag-evaporate yun, nagkakaroon ng cushion ng parang air and water in between yung baga and yung soft tissues natin, yung mucosa dun sa bibig, ano? So, nangyari, napoprotect niya yung bibig. And next, also, yung moisture na yun, pinapatay niya yung baga. Kaya, namamatay. Natutunan niya na lang siguro yan through trial and error, no? Kaya lang, pwedeng masunog talaga yung kanyang yung kanyang esophagus hanggang dun sa stomach niya. Delikado yun. Do not try it, ha? Huwag susubukan. Ngayong umaga, ipapakita niya rin sa atin ang iba't iba pa niyang talento. Tusok ka mga idol, gawin nating pang tubig. Yung mga idol, oh. Sarap! Hindi man delikado, sana raw ay tangkilikin pa rin siya ng mga tao. Ano man ang ating talento, tandaan mga kapuso, huwag pong maglalaro ng baga at apoy. Naghanan ni mong hibawan, Kuya Kim, oy! May mga kwento rin ba kayo viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.